Naniniwala ka ba na nagsasabi ng totoo si Arjo Ataide nang itanggi niya na hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga diskaya? Gaano katotoo ang mga bintang na nakinabang si Maine Mendoza sa pera ng bayan dahil sa kanyang asawa? Bakit nga ba walang statement ang nanay ni Arjo na si Sylvia Sanchez sa pagkakasangkot ng kanyang asawa at anak sa anomalya? At kung inosente sila, bakit kaya sila dinadamay ng mga diskaya? Tara at pag-usapan natin. Dawit ngayon ang pangalan ni Arjo Ataide, congressman ng Quezon City 1st District, matapos siyang maisama sa listahan na inilabas ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 8. Sa kanyang sinumpaang salaysay, ibinunyag ni Diskaya na humingi umano ng porsyento ang ilang politiko mula sa mga kontraktor ng flood control projects. Kapalit nito, hindi umano maaantala ang implementasyon ng kanilang mga kontrata. Malaki umano ang porsyento, mula 10 hanggang 25% na hinihingi nila mula sa mga kontraktor kapalit ng hindi pagkakaantara ng mga proyekto. Dagdag pa niya, ang mga bayad umano ay ibinibigay ng cash at may kasamang voucher at ledger na nagsisilbing ebidensya nila kung kailan tinanggap ng mga opisyal ang pera. Sa listahan, binanggit ang pangalan ni Arjo bilang isa sa mga mambabatas na konektado sa umano'y anomalya sa flood control projects. Pero mariin itong itinanggi ni Arjo. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram story nitong Lunes, ipinahayag ni Arjo na wala siyang koneksyon o naging transaksyon sa sinasabing mga kontratista na sangkot sa anomalya. Binigyan din niya na hindi kailanman totoo ang mga ibinabatong alegasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya hindi niya ginamit ang kanyang posisyon bilang mambabatas para sa pansariling interes at tiniyak niyang hindi niya ito gagawin kailanman. Determinado siyang linisin ang kanyang pangalan at patunayan na walang basehan ang mga paratang. Narito ang kanyang buong statement. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Sa isa pang pahayag, binigyan linaw niya ang kumakalat na litrato. Ayon kay Arjo, totoo na pumunta sa opisina namin ng mga diskaya. This was around 2022, and we met with them just like any visitor to our district office. It was a quick hi, hello, and picture-taking, since it wasn't planned meeting. It was the first and last time I met with them. We never talked anything about any project, and I've never dealt with them. Kasabay ng kontrobersya, nagsalita rin ang kanyang asawa na si Maine Mendoza. Sa pamamagitan ng X o dating Twitter, ipinagtanggol ni Maine ang asawa at sinabing napaka-unfair ng mga akusasyon laban dito. Ayon kay Maine, wala umanong basihan ang mga bintang at umaasa siyang maipapakita sa investigasyon ang katotohanan. Dagdag pa niya buong suporta siya kay Arjo at naniniwala siyang ginagawa nitong lahat para magsilbi ng maayos sa kanyang distrito. Hiling pa ni Maine na ang mga tunay na responsable ang managot at hindi ang mga inosente. Sa kanyang statement ay sinabi niyang, "Teka lang muna. Those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family, until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair." Samantala, marami sa mga netizens ang ayaw maniwala. Marami ang nagungkat na mga travels nila abroad na mag-asawa. Nag-ugat kasi ito sa naging official travel nila Arjo at Maine sa Europe noong August 2023 matapos silang ikasal. Ito'y bilang Vice
chairperson of the Special Committee on the Creative Industry and Performing Arts ng Kongreso. Nagkaroon ng alegasyon na isasabay nila ang kanilang honeymoon dahil kasama sa Europe travel ni Arjo ang kanyang asawa na si Maine. At dahil katatapos na ng kanilang kasal, nag-assume ang mga netizens na isasabay na nila ang honeymoon. Ngunit gamit ang pondo ng Quezon City. Pinagtanggol naman ni Maine ang kanyang asawa sa pamamagitan ng isang post. Sinabi nito na, "Ha? Fake news na naman? This seems to be written by uninformed and privy writer. The headline is misleading and false. Arjo will go to Locarno as his film is part of the Locarno Film Fest. Our personal trip after that is at personal expense, out of our own pockets." Context. Next time, yung mga magagaling nating netizens, kung walang time mag-fact check, huwag padalos-dalos sa pag-react. Mema minsan, pati kayo nagpapaloko sa maling balita at impormasyon. Sayang ang pagiging woke kung lahat na lang papaniwalaan. Ang statement na ito ay binura rin agad ni Maine. Matapos ang isyong yon ay lahat ng travel abroad ng mag-asawa ay binabantayan na ng mga netizens. Samantala, nananatiling tahimik naman ang veteranang aktres at ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez. Wala pa itong inilalabas na pahayag tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang anak at asawa sa issue. Marami tuloy ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang inilalabas na opinyon. Gayong mainit na pinag-uusapan ang usaping ito. Tahimik man si Sylvia, malinaw na patuloy ang pagsubaybay ng publiko kung magbibigay ba siya ng suporta o maglalabas ng sariling panig. Sa gitna ng mga isyong kinasasangkutan ngayon ng mga Atayde, marami ang nagtatanong kung talagang totoo ba ang mga akusasyon o isang paninira lamang. May mga nagsasabi sa mga supporters ni Arjo na marahil idinadawit siya ngayon dahil naatasan si Arjo ng Pangulong Bongbong Marcos na maging Assistant Majority Leader sa House of Representatives. Kung babalikan natin itong July 30 lamang, matapos isiwalat ng Pangulo ang patungkol sa DPWH flood control corruption, ay itinalaga si Arjo Atayde bilang Assistant Majority Leader sa House of Representatives. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Atayde na malaking oportunidad ito para maisulong ang mga pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na ang paniningil ng pananagutan sa mga responsable sa mga pumalyang flood control projects. Ayon ba kay Atayde, hindi simpleng problema ng Quezon City ang pagbaha, kundi isang Metro Manila problem na dapat solusyonan ng buo at hindi pira-piraso lamang. Kaya naman naghain siya ng House Resolution 81 na nag-aata sa DPWH, MMDA, DENR, DILG at mga LGU sa NCR na bumuo ng komprehensibong flood management master plan para sa buong region. Binanggit din ni Atayde noon na higit sa 30% ng gross domestic product ng bansa ay galing sa Metro Manila. Kaya't ang paulit-ulit na pagbaha ay hindi lang nakakaapekto sa syudad, kundi pati na rin sa ekonomiya ng buong bansa. Ginit din niya na kailangan ng congressional oversight at accountability para matiyak na tama ang paggamit ng pondo. Dagdag pa niya, malinaw daw ang direktiba ng Pangulo sa kanya. Panagutin ang mga taong nasa likod ng mga pumalyang flood projects. Aniya, we can't just keep pouring money into the same projects and expect different results. Pero ngayon, matapos siyang magsalita at igiit na papanagutin niya ang mga sangkot, hindi maiwasang itanong ng ilan, lalo na naman kanyang supporters, kung ito ba ay dahilan kung bakit bigla siyang naisama sa listahan ng umano'y anomalya? Posible bang dahil sa pagiging outspoken niya sa flood control issue, siya ngayon ay hinahatak pababa at binabansagang kasali sa parehong problema na gusto niyang solusyonan? Isang malaking palaisipan. Defender ba talaga siya ng tama o bahagi siya ng mas malaking kontrobersya? At kung wala siyang kinalaman, sino ang may interes na ipasok ang kanyang pangalan sa investigasyon? Ikaw, ano opinion mo sa isyong ito? Leave your comment below. Para sa iba pang news at features, manatiling nakatutok dito sa PH Daily News ng Showbiz Ganap Global. Thank you for watching! Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.